Kung sigurong bibilangin ko yung mga matatandang namatay simula nung na-demolish kami, hindi lang siguro 10. Doon sa mismo namin, yung Stress kasi yun eh. mga 3 months pa lang nilang natitirahan, tapos na-demolish na. Yung saktong tapos na demolish. Hello mga tol, at tayo nagbabalik para sa another episode ng ating Dagdag Kita Stories. At ngayon, napaka-sexy namin, no? Yung guest natin ay si Paring Ral. Kaklase ko siya nung high school at kasama. Maraming beses na kami nagkasama sa mga iba't ibang kumpanya. MLM, yan, direct selling, mga side hustles. Ngayon nga, kasama na naman natin siya sa Vlogero na group namin, mga tol. Hello. Kilala rin siya sa sa pagiging niya. Anong tawag doon, pare? Yung nagbobola. Bowler. Yun. Mahilig tayo maglaro. Ganun. Tapos kilala din siya na side hustle yan. Kilala siya at ngayon sa BPO siya. Isa siyang call center agent at at the same time real estate agent. Sa nakikita ko nag-e-enjoy ka sa trabaho mo at walang toxicity, no? Taliwas sa mga naririnig natin na kapag call center, toxic. So, kumusta? Kumusta yung sinasabi nilang ganyan? Kasi actually, napasok ako sa call center. Halos kaka-regular ko lang kasi. Nag-apply ako kasi nag-decide ako na maliban sa pagre-real estate, meron pang isa pang work para ma-maximize yung time. So dahil real estate agent, halos naman ng trabaho ng real estate agent is mag-tripping, mag-market ng bahay na binebenta. So morning naman yun eh. So naisip ko, pwede rin sigurong mag-call center kasi panggabi halos yung trabaho nila. Tapos yun, sinuwerte naman nakapasok. So nakita ko, sayang yung yung oras pag gabi, ganun. Doon ko nakita yung, kasi sabi nila pag call center daw, toxic yung toxic yung yung sa madaling salita, parang pangit, ganun. Pero nung nasa nasa mismong ikaw na mismo yung nagtatrabaho. Ako na mismo yung nagtatrabaho. Palagi ko, depende lang din sa tao kung toxic mo siyang mararamdaman o hindi. Parang di mo naman nararamdaman yung pagiging toxic. Unang-una, pagpasok mo, maganda yung workplace mo. Tapos, naka-aircon. Tapos, yung sinasabi nila na mga irate customer, nasa sayo rin naman yun kung paano mong ima-mindset yung sarili mo. Kung apekto ka ba sa sinasabi ng kausap mo, hindi mo naman nakikita yon. More on trabaho lang talaga, voice lang, oo. Kung mag-i-curse ka man niya sa sasabihin niya, hindi mo naman siya kilala. Walang chance na makikita mo sa daan yon. So, para sa akin, tolerable yon kung ano yung toxicity na sinasabi nila. Yung isa pa, yung keso daw puyat, ganon. Sa totoo lang, mas nakakarami ako ng tulog pag panggabi Kasi, bakit ka mo? Pag pang-umaga ka, pag uwi mo ng 5 ng hapon, sigurado magpupuyat ka hanggang alas 12 ng gabi, 1, tapos doon ka matutulog. So, pag gising mo niyan, alas 6 na. Ang next sa call center, pag lumabas ka ng 10 ng umaga, gusto mo pag uwi mo matutulog ka na So, tutulugan mo na siya nun. Tapos, pag gising mo, nasa sayo na naman kung tutulugan mo or may gagawin kang ibang bagay. Kasi nga, pag minsan yung day off nyo dyan, di sa weekends, weekdays talaga siya. So, may magagawa ka pa ng ibang bagay. Kunyari, pupunta ka sa syudad, may aasikasuhin ka, ganito, ganyan. Lalo na ako, nag-real estate ako. Kumisa, may papaayos sila sa BIR, ganon. Tapos, may papaayos sila sa assessor's office, ganon. At least, nahaharap ko pa. Yun yung advantage sa akin. Kaya ganon. So, sa madaling salita, napagkakasya mo pa rin yung oras mo. Hindi pa kasama dyan, pare, yung yung pagbabasketball mo, no? Hindi pa kasama. No? Talagang kasyang-kasya yung oras mo. Kasyang-kasya, oo. Hindi totoo yung sinasabi ng iba na dahil nag-call center, tapos parang wala nang buhay daw. So, siya, living testimony, nakakapag-basketball pa at nakakapag-tripping pa. Nakakapag-vlogero pa tayo. Yun, vlogero pa. Nagsushooting pa kami, mga tol. Ano lang talaga sa proper management, tsaka siyempre mindset. Kasi pag inisip mo, ang dami yata na. Pero pag inano mo na siya, yung kunyari, yung hinarap mo na, time management, mapagsusunod-sunod mo yun. Kayang-kaya naman. Ayun, sa pagiging agent mo, nakabenta ka naman ba at around nasa, kung okay lang, no, banggitin, kung around nasa magkano yung kita? Actually, sa pag-real estate agent, siguro nag-real estate agent ako, kung susumahin mo yung time frame, siguro mga nasa 4 years na rin. Tagal-tagal na. Oo, bali,
Naalala ko kasi yung dati, nung may trabaho pa akong pang umaga, ang diskarte ko naman nun, lahat ng mga house viewing ko, tinataon ko, 12:00. Yung break time namin is 12 to 1. So, yun yung oras ko na pwede kong isamahan yung buyer para mag-tripping o tumingin ng bahay na bibilihin niya sa akin. So, ang gagawin ko nun, magbe-break time ako ng 15 minutes, yung break time ng 10 a.m. hanggang 10:15, kakain na ako doon. Para yung 12, nakapasok sa 1 hour, pwede ako mag-tripping. Kaya nakamotor na ako, parang lagari ka sa daan nun eh. Kasi yung mga tinitripping ko naman, malapit lang naman sa Clark. So, yun yung naging ko dati, ang diskarte ko. Pero eto yung mahirap kasi, pag nag-real estate ka, tapos wala ka rin proper guidance kung paano magbenta, medyo mahihirapan ka kasi, first of all, self-study. Kumbaga, paano yung capital gain, yung 5% na commission, tapos ano bang kailangan ni seller tsaka ni buyer pag bibili na sila ng bahay. So dapat aaralin mo yon. Pero dahil graduate naman ako ng business management, meron mga terms doon na naintindihan ko na kagad. Nagigets mo na. Tapos konting self-study na lang, ganun. So sa madaling salita, nung napasok ko yung mundo ng real estate, yung first sale ko ng bahay, sobrang bagal nangyari kasi almost 1 year bago ako nakabenta. Kasi may trabaho ako that time eh. So yung talagang pagbebenta ko, parang pumapasok lang sa 12 ng tanghali at saka 1 hour a day lang kasi yun lang naman yung pwede ako mag-tripping kasi karamihan sa mga buyer hindi naman sila pwede ng Sunday kasi daw family day. Siyempre, first of all, yung magiging buyer mo dyan sigurado yung may mga pera. Alam naman natin, pag merong pera, talagang yung Sunday kung minsan nalalaan nila sa family nila eh. Kasi may leverage sila eh. Kasi may pera sila. Kung ano yung tamang papasukan ng buong week, nagagawa nila yung Sunday para sa family, ganon. Kaya, yun, ganon. So, yun nga, moving forward, after almost 1 year, dun pa lang nakabenta. Siguro, yung 1 year na yun, yung aaralin mo muna. Aaral ka, ganon, Test pa lang, no? Test pa lang, Magkano naman yung kinita mo dun sa, okay lang banggitin? Yung first kita, naman, pumalo naman ng, 6 digit. 6 digits. So, syempre, pag nakatikim ka ng ganon, mindset ka na okay pala tong ginagawa ko. Totoo yan. May patutunguhan pala to. Pero nung, yung sa 9 months, yung, mga 9 months kasi yun eh, yung first sale eh, parang feeling mo nagsasayang lang siguro ako ng oras dito. Ba't walang nabibenta? So, pag pala nananawa ka na sa ginagawa mo, ibig sabihin, dun ka na mas malapit. Kumbaga, yung may nagsasawa ka na, yung medyo pasuko ka na, dun mo pa mas, mas i-pursue mo pa yung ginagawa mo para talagang ma-hit mo na yung parang yung picture sa internet na naguhukay ng ng parang mga diamond, tapos may nakitang diamond yung kasama niya. Tapos nung makita niya, nag-quit na siya. Kasi nakakita siya ng maliit na diamond eh. Nawala na siyang gana kasi yung kasama niya nakakita, siya wala pa rin. 1 pulgada na lang pala. Makakakita siya ng malaking diamond. Kung talaga nakita niyo na yon sa internet. Sa pagiging sa side hustle, pagtatrabaho, may mga naipundar ka na ba? Oo, meron na rin. Kahit papaano, yun, kotse, tapos motor, siyempre una motor, tapos later on sasakyan, tapos yun, dahil may konti kang naitatabi, may kakayahan ka ring sumali sa mga ibang business ganun. Lalo nung time na yun, medyo okay pa yung mga mga binebenta-benta natin. Para yung mga kunyari, yung mga product ganun. May pang startup ka rin. Baga sa mga MLM kasi may bayad yan eh, direct selling. Direct selling ganun. May pang pang labas ka. Hindi ka lang nakikikain sa mga McDonald's at saka Jollibee. Yun. Ganun. As far as I know, lumaki ka sa Margot, di ba? Doon naman nung magkaklase kasi tayo, nakikita kitang umuwi lang din dito sa barangay namin, which is Sapang Bato. May nasama ka sa nasama kayo sa na-demolish, kagaya nung unang na-interview natin na si June. Ay kasama din siya sa mga na-demolish. May mga ka ba, naipundar ka ba doon na kasamang nawala? Siyempre, unang-una yung bahay namin na yung kaayusan naman, yung
ayos na rin, kumbaga, komportable, tirahan, ganun. Tapos, yung ano rin, may mga paupahan din kami doon, mga low cost na paupahan, ganun. Okay. Hindi lang ako, tapos yung ding kapatid ko, may bahay din siyang pinapagawa noon, yung halos, ano pa lang, asing kakatapos pa lang, mga 3 months pa lang nilang natitirahan, tapos na-demolish na. Yung saktong tapos na demolish. Na-demolish. Although, may idea na kami noon na ma-demolish, kaso, ang sabi kasi nila, ano pa yan, tatagal pa ng mga 5 years, mga ganun. Pero yung 5 years, naging ano na lang, 3 months. Ganun kabilis yung transition. Kasi pandemic pa noon nung nangyari sa kanila. Biglang na ganun yung transition. Kawawa yung mga taga Margot. Actually kami dito sa harapan namin may biglang bumabang security guard. Tinawag lang daw siya kasi daw pinapaalis na sila sa tinutuluyan nila. Kaya nasa trabaho siya, biglang lumabas. Ngayon on the spot kailangan niya maghanap ng iniwan niya yung mga gamit dito sa bahay noon, dito sa harapan namin. Nakikita mo yung mga taga ibang barangay, nakikita mo dito nagra-rush, naghahanap ng matitirahan. So ikaw pare, paano mo na yun? Paano mo na handle? Paano yung emotion? Siyempre, physical din, pagod ka rin noon. Paano mo na handle yung ganun? Yung malaking bagay din yung pagre-real estate. Kasi, nung time na yon meron kaming, syempre, sa pag nagre-real estate ka, meron kang mga lupa-lupang binibenta. Yung medyo malalaking lupa. Kunyari, let's say, 50 hectares, mga ganon. So, nung time na yon sobrang engaged ko talaga sa pagbebenta ng mga lupang pating malalaking lupa. Ngayon, na rin, siguro, God's will na rin yun. Nung time na madi-demolish kami, meron akong isang deal na yung akala ko papatok talaga. Kaya yung mindset mo habang nadi-demolish kayo, hindi ka masyadong tinatamaan dun sa stress nung pagkaka-demolish. Okay. Alam mo, may kapalit, no? Kasi may kapalit. Yung pala yung magiging although, hindi kasi natuloy yun Hindi kasi nagmaterialize yung malaking lote na sinasabi ko na yun Pero, later on, dun ko nalaman kung bakit binigay ni God yung pagkakataon na yun. Kasi sobrang nakatulong talaga yun sa mga parents ko. Kasi sa mga kapitbahay namin, maraming yung nai-stress. Nai-stress, pwedeng magkasakit ka pa, pwedeng matake ka pa. Kung sigurong bibilangin ko yung mga matatandang namatay simula nung na-demolish kami, hindi lang siguro 10. Doon sa mismo namin. Yung stress kasi yun stress. Iba yung effect ng stress. Ganun. Maririnig mo na lang, iyapong kay mete niyan. Kay mete niyan. Mga yan. Ganun yung nangyari. Pero yun nga, dahil nga sa real estate kumbaga naging mo siya. Parang somehow, naging sandalan mo yung hope. Kaya, yung pag-asa talaga, tapos may action, malakas yung impact sa tao Totoo. Nagbibigay ng pag-asa talaga yon. At least, hindi masyadong nag-materialize, pero on the other way around, hindi masyadong na-stress yung sa inyo kasi akala nyo talaga may paparating na So, yung mindset nyo, laban lang. Habang inihintay yon, nakakabawi naman. Nakakabawi kayo, unti-unti. Kumbaga, yun yung kagandahan nun. At least, parang nagbigay ng sa inyo. Parang temporary lang, no? Temporary rock. Papunta sa isang napakalaking barko, ganun. Tama, ganun yung nangyari. Yun yung nakikita kong kagandahan nung nangyari dun. So, hindi talaga siya dahil hindi nag-materialize, wala na. Hindi. Kung wala siguro yun, oo. Baka sobra yung kabam mo, sobra yung mo, gano'n. Pag-iisip, no? Totoo yun. So, ako nakikita ko dati, padandaan ka dito na nakasasakyan, nakakotse. Sa madaling salita, anong nangyari? Bakit parang hindi ko na siya napapansin? Kasi ang nangyari doon, bago ako nag-call center, may trabaho talaga ako sa Clark din. Sa naman siya, sa financing naman yon. Tapos, nung nag-pandemic, tinamaan yung office na yon, yung sa financing na yon. Bali yung sa office na yon, yung office namin dati, sa siya, sa may Clark din siya. Clark. Sa may bandang rin yon, sa may bandang Bertapil din. Pero dahil tinamaan, at the same time, nag-pandemic, kaya tinamaan dahil nag-pandemic. Nawala yung work. Siyempre, wala nang trabaho, wala na ring daily, walang pumapasok na talaga nun dahil pandemic, wala rin real estate nun. Kumbaga, hindi ka man pwedeng makapag-real estate nun dahil pandemic. Ganong nawala yun. Although meron pa rin ngayon, hindi mo na rin afford gamitin talaga kasi pag nagsasakyan ka, isang gamitan pa lang, 500 kapag kasi nagsasasakyan ka, at least kaya mong gastusin yung halagang 500 pesos nang hindi ka umaaray daily. Kasi magkano yung gas? 500. Or maggagas. Kung sabi mo nakasasakyan ka,
patentado yung at least 300 man lang ikarga mo sa sasakyan. no? Oo. Unlike kasi pag nakamotor ka, yung 300, pwedeng 1 week na kasi yun eh. Na yun, no? Oo, ganun yung ganun yung mabilis, naging, no? Hindi ka masyadong dadaan sa mga traffic. Yun yung naging struggle. So ngayon, sa trabaho mo, side hustle mo, kumusta naman yung kumusta naman yung financial status, yung kita? Sa ngayon, nasa part tayo ng bumabawi pa lang, ganun. Kasi nga, na-demolish, tapos, bago pa lang tayo sa BPO. Although sa BPO, syempre malaking tulong dahil yun nga, merong pumapasok sa'yo na financial na kita talaga every month dahil nga sa trabaho mo. Tapos sasabayan mo pa siya ng side hustle sa pagbibenta ng bahay. Although ngayon, nasa punto talaga tayo ng yung kumbaga yung tuloy-tuloy lang sa pag-hustle hanggang makuha mo talaga yung gusto mong kita na pera. Kamukha ngayon, January. So dapat pag January, doon mo talaga yung start strong sa pag-hustle talaga. Para pag kasi inumpisahan mo siya ng malakas, talagang buong year, malakas yung ka talaga. Although, syempre, dumadanas din tayo ng yung financial struggle din. Hindi mo naman maiiwasan yun. Lalo na, yung panahon kasi ngayon, yung gas ngayon, di ba, hindi na siya bumaba talaga. Halos naka-maintain na yata sa 60 per liter. So, dun pa lang, malalaman mo na yung cost of living ngayon, tumaas talaga. Tumaas na. Dati, yung nabibili ng 500 mo dati, hindi na niya mabibili ngayong taon. So talagang kailangan meron tayong gawin na kakaiba para maiba yung resulta natin, no? Common na yan, common na sinasabi sa mga MLM at saka sa mga motivational no? Kung ayaw mong, nakalimutan ko yung exact term niya, pero kung gusto mong magkaroon ng bagong resulta, kailangan may bago kang gawin. Parang ganun yung dating niya. Nakalimutan ko na lang yung exact par. Ayun, so narinig natin yung kwento ni Paring Ralph at salamat sa pagpapaunlak sa ating interview dito sa ating Dagdag Kita Stories. At may gusto ka bang i-shoutout? Yung mga vlogero boys, kasama ko siya sa pagbablog ng yun, shoutout sa mga syempre mga vlogero, yan. I-follow and support niyo yung mga video namin. Tapos yung mga ka-workmate, yan, sa VXI, Clark, Comcast Xfinity account, yan. Marami kami dyan. Tapos sa mga kasama kong nagba-basketball, ganun, Sabang Bato, sa VXI, tsaka yung mga iba pang nating kaibigan dyan, shoutout sa inyo. Okay, so maraming salamat and subaybayan ninyo yung susunod naming podcast, usapang vlog naman, kasi pareho kami ng vision sa vlogging at sa content creation. So abangan niyo yun mga tol. Thank you and God bless.